Risa. Bakit nga ba binansagang terorista si Senator Risa Hontiveros? Ang ganda ng pangalan niya Ana Teresia Hontiveros Barakel tapos binansagan yung terorista. Hontivirus nga ang tawag ng iba sa kanya Kalma. Senador yan. Ang tawag nga sa kanila sa mga hearing, honorable. Ibig sabihin, kagalang-galang. Nililihis mo naman ang usapan Dapat sagutin mo yung tanong mo sa unahan. Bakit binansagang terorista si Madam? Siya bang tinutukoy mong madam? Isa pa yan, pero hindi siya ang sinasabi ko. Irrelevant na yan ngayon. Patortor na lang yan ngayon. Okay, makinig ka. Oo, makikinig talaga ako. Matinding pambukas mata na naman ito. Sabing makinig ka Huwag ka munang sumabat Hampasin kita ng certificate ng extraordinary fund dyan Gaya ng alam na nating lahat na galing sa kalsada si Madam Risa bilang aktivista at laging sumisigaw noon ng makibaka. Aba, dahan-dahan ka dyan. Aktivista lang, terorista na. Komunista lang, terorista na. Wala akong sinasabing ang mga aktivista ay terorista. Baka masabihan akong nagre-red tag nito. Diyan pa naman magaling sina Manuel, Borosas at Iska. Kapag nasusulot sila biglang kambyo. Tapos sasabihin, red tagging ka, kakasuhan kita. Kahit walang batas tungkol sa red tagging, ipipilit pa rin nila talaga. Kaya pala si Atom Arroyo nagsampa ng kasong libel. Kasi kapag red tagging ang ikinaso niya, mababasura lang pala kasi alam nila na imbento lang ng mga CPP, NPA, NDF ang salitang red tagging. Ang layo mo na, boy. Balik terorista ka na. Okay, nadidiskarel na ako. Pero mambobola muna ako ng mga manunood. Pero hindi tayo gaya ni Maharlika na puro chismis na lumalabas sa bunganga niya. Mga magaganda at pogeng nanonood ngayon. Paki-like mo naman ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa channel na ito. Dahil ang channel na ito ay halata namang galit sa makakaliwa at ang tiwala at suporta ay na kay VP Sara. Amen? Amen? Sana gumana kahit makaabot man lang ng 1K na likes to okay na. Mag-comment ka na din at pupusuhan ko yan, promise. Sus, wala kang mabobola sa mga yan. Hindi magla-like at magsusubscribe ang mga yan. Ibali na. Basta mapahayag ko ang aking opinion, okay na. Kahit hindi na din nila i-share ang video na ito, okay na. Basta, manood na lang sila. Ayan na, magla-like na, magsusubscribe na at isi-share ko pa. Happy? Okay, then tuloy ko na. Natatandaan mo ba noong nagpunta si PRRD sa Russia? Oo. Natatandaan mo ba na umuwi siya bigla dahil sumalakay ang Maute sa Marawi City? Oo. Pero ano ang connect ni Risa sa Maute? Sinabi kasi niya na hindi rebelyon ang ginawa ng mga Maute at ang mga alegasyon pa na pinunduhan daw ni Risa ang mga Maute. Uy mabigat na alegasyon yan. Fake news yan, boy. Hindi naman sinabi ni Ma'am Risa na hindi rebelyon ang pagsalakay ng mga armadong terorista sa isang lugar Gusto mo ng pruweba? Kuya Daniel, pasok! Napaka-specific kuya yung definition ng rebellion at saka ng invasion dun sa Okay, Constitution. ano po ang Yung talagang rebellion- ng rebellion? Ang rebellion ay may section ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case So hindi May- ho ba ganun ang ginagawa nito mga ano na ito na Hindi sila humihiwalay sila nagtataas nga sila ng sarili nilang flag. ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Tapos, hindi rin siya invasion kasi hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. So, na ano may po yung- puwersang ano po armado yung galing labas invasion? na Ano ba yun? Yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya, at
gumanap ng karahasan. So, Sa mga kung mamamayan hindi doon. po taga Marawi itong mga nag-invade doon, ay nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito'y rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga Marawi. Maaring ganon. Pumasok sila. Pumasok sila. Na may armas sila. Pumugad doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ang Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po. Strictly speaking, not according to the definition. O di ba? Sasabihin na naman ng mga dilawan at pinklawan na fake news yan. Sasabihin na naman na edited yan. Idedepensa na naman yan kahit lantaran na ang pinangalandakan. Ganyan sila. Kapag ka nabubutata laging banat nila, ay wala yan. Fake news yan. Maglabas kayo ng resibo. Yung isinasaksak mo na ang resibo sa kanilang pagmumukha, hindi pa rin nila makita. Bulag-bulagan ba? Gaya ng nag-comment na ito, may resibo ba kayo? Bago kayo mag-vlog, ipakita nyo ang resibo. At kung may resibo kayo, bakit hindi kayo maghabol sa kinauukulan? Kayo ang dapat manahimik. Siyempre sinagot ko, hindi na uso ngayon ang tatahimik na lang sa isang sulok. Dapat mag-ingay para sa bayan. Ibalik mo kaya yan kay Risa, Iska, Manuel at Brosas. Kayo unang naghanap ng resibo, di ba? Kapag kami naman ang naghanap ng resibo sa kanila, hindi na pwede. Naman, bakit ganun? Kung sila makaparatang na ginastos sa wala ang confidential fund, pwede. Kapag kami naman nag-demand ng accountable sa inyo, hindi na pwede. Kayo na nga ang bumira sa nag-comment na yan, mga kababayan. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng green ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito.
Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Hindi ko na alam kung paano tatapusin ang video na ito, kaya gaya ng kanta ng parokya, bigla na lang mawawala ng ganito.